Sa wakas, napili niyo rin ang manga ni Soji. Mukhang maraming interesado na makita si Hijikata kaya ito ang napili niyong gawin ko, di ba? Huwag kayo mag-alala, makikita niyo ang kakulitan ni Hijikata sa kabanatang ito. Siya lang naman ang frontliner pag may laban at parehas kay Soji, palaban at walang takot rin si Loco. Alam kong kanina ka pa naghihintay, kaya Teren at simulan na natin. What's up mga Koops, Manga Moto nagbabalik. Sa simula ng kabanata, binigyan tayo ng isang pasilip sa Komayoji Temple, ang sentro ng kapangyarihan ng Ezo Clan Kurudani. Dito binubuo ng grupo ni Serizawa at Kondo, na nagpasyang manatili sa Kyoto, ay kasalukuyang nagsama sa isang grupo. Sa kabila nito, muling nagparamdam ng kanyang pagkaligalig si Hijikata, na nagpapahiwatig ng kanyang pagnanais na pasukin na ang templo. Sa mga hindi nakakakilala, siya ang misteryosong lalaki na nakatalikod habang sinusubaybayan ang laban ni Soji sa Ragnarok. Sa pagpapatuloy ng kabanata, nakita nating nakangiti si Soji habang tinutokso naman ni Shinpachi si Hijikata. Nagtanong naman si Isami kay Nishiki tungkol sa kinaroroonan ng kanilang leader na si Serizawa. Agad na sinagot ni Nishiki na umalis si Serizawa kagabi at hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa ito bumabalik. Bigla namang sumingit si Tadasaburo at sinabing maaaring nasa Shobare si Serizawa, isang lugar na kilala bilang bahay aliwa na pinahintulutan ng shogunate sa kanilang panahon. Mabilis na lumapit at inakbayan ni Hijikata si Tadasaburo, at sinabi niyang kahit wala si Serizawa, ayos lang dahil nandyan naman siya. Naalala ko tuloy ang huling beses na may inakbayan si Hijikata, kung saan pinaputok niya ang nguso at ilong ng kawawang tao. Sa hindi malamang dahilan, biglang tinawag ni Hijikata si Tadasaburo na bakla at nagtanong kung sigurado ba itong malalakas ang Ezo Clan. Napahiyaw si Tadasaburo at sinabing huwag siyang akbayan o hawakan ni Hijikata dahil hindi sila magkaibigan. Dagdag pa niya habang nakatingin sa entrada ng templo, kung makakalabas ka sa templo na buo pa rin ang katawan, ito ay magiging isang himala. Mukhang mission impossible talaga ang kanilang pinasukan at wala na silang ibang mapagpipilian kundi ituloy ito. Sa isang epikong eksena, ang grupo na walang anumang takot ay matapang na pumasok sa headquarters ng Ezo Clan. Habang sila'y naglalakbay sa loob ng mga pasilyo ng templo, ang mga tunog ng ensayo ng mga Ezo members ay malinaw na umaabot sa kanilang pandinig. Sa sandaling pumasok ang kanilang grupo, nasaksihan ni Isami ang bilis at galing ng mga nag-e-ensayo, at nakita rin nila ang mas madami pang tao sa loob. Ang grupo ni Isami ay labis na humanga sa kanilang nasaksihan, at ayon kay Keisuke, ito ay hindi na nagulat dahil kilala ang Ezo Clan bilang isa sa pinakamalakas na grupo. Nang marinig ni Hijikata ang mga sinabi ni Keisuke, nagtaka ito kung totoo nga ba ang sinasabi nito. Ngunit agad itong sinagot ni Keisuke ng isang malakas na oo. Kahit na nakakatakot ang Ezo Clan, ang lahat ng sinabi ni Keisuke ay pawang katotohanan lamang. Dito, sinabi ni Keisuke na ang Ezo Clan ay kilala sa kanilang kahangahangang kakayahan sa pakikidigma at ang kanilang katapatan sa shogunate. Sila rin ang mga itinalagang tagapangalaga ng Kyoto, na isa sa pinakamahalagang tungkulin na ibinigay sa kanila. Sa wakas, naliwanagan rin si Hijikata. Ngunit habang lahat ay nakatingin sa kanila na may kasamang pagkamuhi, nagpatuloy si Keisuke sa kanyang paliwanag. Sinabi niya na ang Ezo Clan ay hindi kailanman nagpapahuli sa iba pagdating sa labanan, kaya ang ideya na sila ay magtatrabaho kasama ng isang grupo ng Ronin ay para sa kanila ay hindi inaasahan. Kahit na tumataas na ang tensyon, nakikita pa rin na nakangiti si Isami sa kanilang lahat. Nang biglang may humampes sa drum at may sumigaw ng napakalakas na utos na pumila, sa isang iglap, lahat ng mga nakatitig ng masama sa kanila ay sumunod sa utos at pumila. May isang tao na nakatayo sa gitna, at nagulantang ang grupo sa ginawang ito ng Ezo Clan, na sa isang iglap lang ay sinunod ng lahat ang utos. Ang mukha ni Tadasaburo ay namutla at napatulo ang kanyang pawis nang makita niya ang kilalang demon na nasa Komayoji Temple rin. Napatanong naman si Hijikata kung sino ang demon na tinutukoy ni Tadasaburo. Ang lalaking nasa gitna kanina ng mga nag-e-ensayo ay lumakad papalapit sa kanila, at ang boses nito ay napakalakas, kaya napatikip ng tenga si Abiro at nagtanong kung sino ang maingay na iyon. Ibinunyag ang isang malaking sikreto na ang instructor ng Itoryu Mizoguchi faction ng 5 Ezo Styles ay walang iba kundi si Sugawa Kanbei. Si Tadasaburo, na kilalang kilala si Sugawa, ay nagulat nang makita niya ito sa templo ng Komayoji. Maging si Shinpachi, na may kaalaman na rin tungkol kay Sugawa, ay nagulat nang makita niya ito ng personal. Samantala, si Isami ay tahimik lang na nagmamasid sa kanilang usapan. Sa pagpapatuloy ni Tadasaburo, ibinahagi niya na ang kanilang kaharap ngayon ay kilala sa bansag na Kanbei the Demon.
Kahit na ayaw ni Tadasaburo na aminin ito sa kanyang sarili, si Sugawa Kanbei ay ang pinakadakilang mandirigma sa Japan. Sa kabila ng kanyang makulit na personalidad, biglang nagseryoso si Hijikata dahil hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Nagtaka si Tadasaburo kung bakit nasa Ezo si Sugawa. Ang pagkakaalam niya ay suspendido ito dahil sa ginawa nitong pagsalakay sa 3 opisyal ng shogunate sa Edo. Tumawa lang naman si Sugawa at hindi direktang sinagot ang tanong ni Tadasaburo. Dito, pasimpleng ngumiti si Hijikata. Bigla namang naging seryoso si Sugawa at sinabi sa kanila na hindi sila naparito para makipagkwentuhan lang, naruroon sila para ipakita ang kanilang mga kasanayan sa pakikipaglaban. Nang marinig ni Hijikata ang hamon ni Sugawa, ubod ng lakas nitong sinigaw na bring it on, umpisahan na natin ito ngayon. Alang niya, wala talagang takot matodas itong si Hijikata. Ibinigay na ni Sugawa ang kondisyon para sa bakbakan. Magkakaroon ng kabuoang 5 laban, kung magtagumpay silang manalo ng 3, irerekomende sila mismo ni Kagawa kay Lord Katamori. Mukhang simple lang ang kondisyon subalit ang tanong, manalo kaya sila ng ganon kadali? Napaisip ng malalim ang grupo ni Isami at ayon kay Shinpachi, kung sakaling manalo sila ay magiging shogunate official sila. Tamang muni-muni ang makulit na si Hijikata sa mga oras na ito at nang makapagdesisyon siya ay direkta niyang nilapitan si Kanbei the Demon at nagtanong kung pang ilang laban ba lalaban si Kanbei. Nang hindi ito sumagot, hinamonan niya ito. Tinitigan lang siya ni Kanbei habang si Shinpachi ay kinabahan sa pinaggagawa ng kanyang kaibigan. Ang mga Ezo members naman ay natatawa na lang kay Hijikata. Ayon sa dalawang marites, walang paraan na lalaban ang kanilang sensei sa laban na ganito. Dagdag pa ng isa, ang tanga na iyon na si Hijikata, kahit pa marami siyang buhay ay hindi yun magiging sapat, aniya. Sa wakas, mag-uumpisa na sila at ang kanilang gagamitin ay wooden sword at walang protective gear sa katawan. Sabay tinutukan ni Sugawa ng wooden sword ang makulit na si Hijikata at sinabing ang laban ay deathmatch. Napangiti si Hijikata habang hinahawakan ang wooden sword na itinutok sa kanya. Muling tinanong niya ang mga detalye na nasabi kanina, kaya tinanong rin siya ni Kagawa kung may hindi ba siya naintindihan. Mabilis ang sagot ni Hijikata ng oo at sinabing kailangan ay 5 panalo dapat. Napakamot sa ulo si Isami sa pinagsasabi ni Hijikata at ang iba ay nagulantang. Para kay Hijikata, kung matatalo lang rin naman sila kahit isang beses sa laban, ay wala nang saysay na tumulong pa sila sa Ezo. Habang nagdedesisyon si Hijikata sa magiging resulta ng laban, gigil naman si Shinpachi sa kanya na para bang gusto na niyang gulpihin ito. Sa mga nasabi ni Hijikata, medyo hindi na moari ang nararamdaman ni Kagawa, kahit ang mga Ezo members ay nababad trip na sa mga pinagsasabi ng kanilang bisita na si Hijikata. Napasigaw na sa galit ang Kanbei Demon kaya mabilis na naghanda si Hijikata sa paparating na panganib. Subalit sa hindi inaasahang senaryo, ang inaakala niyang atake ay yakap pala. Nagkagulatan sa hindi inaasahang pangyayari, at kahit si Hijikata ay nagugulumihanan sa mga kaganapan. Ang dahilan pala ng pagyakap ni Kagawa ay napabilib siya sa tapang ni Hijikata at nakita niya rito ang tunay na pagkalalaki. Natameme naman ang ating bida na si Hijikata na may kasamang pagtulo ng laway, ang kulit mo talaga, Hijikata. Sa wakas, natigil rin ang kulitan nang ipakita na ang team ni Kagawa, itsura pa lang ng mga ito ay lalaban talaga sila ng patayan. Kaya sinabihan na sila ni Kagawa Kanbei na ipapakita ng grupo niya ang tunay na diwa o kakayahan ng mga samurai ng Ezo clan. Habang naghahanda na ang dalawang grupo na maglalaban, ay para sa mga miyembro ng Ezo siguradong todes ang kanilang mga bisita dahil ang lalaban ay ang kanilang pangmalakasang samurai. Sinermo na naman ni Shinpachi si Hijikata dahil mas lalo lang niyang pinahirap ang kondisyon ng laban, pero gaya ng dati, wala namang pake si Hijikata. Hindi gusto ni Todo at Keisuke ang magiging sitwasyon, kaya syempre, bad trip sila sa mga pinaggagawa ni Hijikata. Pero kahit na ang sama na ng magiging sitwasyon nila, makikitang nakangiti pa rin ang kanilang boss na si Isami at para sa kanya, ay naging mas kawili-wili lalo ang mangyayari. Kita sa mga mukha nila na handa na ang kanilang grupo sa hamon ng 5 versus 5 nang biglang may sumapak sa mukha sa isang miyembro ng Ezo clan. Diretso lang itong pumasok, kaya napatanong ang isa sa miyembro ng Ezo kung sino ba itong loko na pumasok. Napalingon si Hijikata para tingnan kung sino ang misteryosong dumating, lahat ng humaharang sa kanyang harapan ay nagliliparan na para bang walang kwenta ang mga miyembro ng Ezo clan. Napaisip naman ang demon ng Ezo kung ano ang nangyayari, samantalang si Tadasaburo ay kilala na kung sino ang taong biglang dumating. Ayon kay Tadasaburo, ang misteryosong taong dumating ay isang tanga. Ito na pala si Serizawa.
Napatingin na rin ang tauhan ni Serizawa sa kanyang pagdating, kahit si Hijikata ay nabigla. Ang buong Ezo clan na kanina ay puno ng pangmamaliit sa kanilang mga bisita ay ngayon kinilabutan sa pagpasok ni Serizawa. Kilala nila ito at alam nila na siya ay galing sa Mito Tengu Party. Sa mga hindi po nakakakilala kay Serizawa, siya po ay isa ring demonyo pagdating sa pakikipaglaban, at siya lang naman ang tumalo kay Okita Soji sa isang duelo. Agad niyang ipinaalam sa lahat na siya ang unang lalaban. Hindi man sumang-ayon si Hijikata sa gusto ni Serizawa, ay wala naman siyang nagawa. At sa huling panel ng manga, makikitang lumalabas ang matinding aura ni Kagawa habang nakatitig sa nakangiting wild beast ng Mito Tengu Party na si Serizawa. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina Popsy, Smokoko, Dad's Beldad. Kung mahilig ka sa Record of Ragnarok, like and follow our page para updated ka sa kwentuhan. Abangan ang susunod na kabanata. Salamat!